file ng bill kahapon, calling it President Rodrigo Duterte Act. Ito raw po ay ginawa dahil nga po para ma-prevent yung future cases of extraordinary rendition tulad ng nangyari kay dating Pangulong. Pagsalita po ni Vice President Sara Duterte, kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. And not being able to support the Vice President is a great disservice. ES Bersamin told Kyodo News that Senator De La Rosa may be arrested by the Philippine law enforcement if the ICC issues a warrant and if there is an Interpol notice. So, good luck po kung tumanggap na inyong mga katanungan. We begin with Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, Good morning. may directive po ba si Pangulo Marcos amid the expected arrival of Krising na eventually sabi ng Pag-asa mukhang magiging bagyo na? Opo, meron pong mga direktiba ang ating Pangulo sa mga concerned agencies. Katulad po ng NDRRMOC, nag-raise na po sila ng blue alert status nung pa pong July 16 as of 11 a.m. At nagko-conduct na rin po sila ng pre-disaster risk assessment at nag-activate na rin po yung Virtual Emergency Operations Center noong pa pong July 16, 2025. At patuloy pa rin po ang pagmomonitor at pagbibigay po ng mga advisories sa mga stakeholders, sa ating mga kababayan. Pati po dito ang DOST, Pag-asa, gano'n din po. May continuous weather monitoring and provisions of weather updates to all stakeholders. Pati po ang DILG, ang DSWD ay naka-alerta na po patungkol po dito. Yusek, isang tanong pa sana, Yusek, yung tungkol doon sa Senate Bill 2450, nasa third reading na, at tungkol dito doon sa protection ng marine ecosystem na may kinalaman din, Yusek, doon sa welfare ng mga mangingisda natin at medyo matatouch din yung protection sa West Philippine Sea. Eventually, pupunta rin ito sa Office of the President after ng bicameral. Suportado ba ito ng Palasyo, Yusek? Opo, sa lahat po na ikagaganda ng ating environment, sa ating aangat po ng taong bayan, mga mangingisda po, hindi po ito tututulan ng Pangulo. Salamat po, Yusek. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Yusek, good morning. Yung tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte, kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. Ang sabi niya po ay, kumbaga, yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa pondo ng kanyang mga proyekto at programa and not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. May response po ba ang Malacanang dito? Para po on the part of the Palace, welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng maaari ang suwestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin, mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon na ito ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan. Unang-una po ay handa pong makinig ang Pangulo sa anumang kanyang suwestyon na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po humahadlang ang administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin, kahit po ang DBM, binigyan po siya at pinataas po ito sa original na or initial proposed budget nila for 2026. Binigyan pa po at in-increase sa 170 million. Inaprubahan po ito ng DBM at sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay ginawa pong 903 million.
Okay, kung di po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025, parang 2.03 billion. At ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget bilang katulad ng isang estudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan. On another topic lang po, si Senator Amy Marcos nag-file ng bill kahapon calling it a President Rodrigo Duterte Act. Sabi niya po, the bill hopes to prohibit the transfer of individuals in the Philippines to foreign entities not recognized under an active treaty or without the person's consent or a local court order. Violators may face up to 20 years in prison. Ito raw po ay ginawa dahil nga po para ma-prevent yung future cases of extraordinary rendition tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang reaksyon dito ng pala sa bill ni Senator Amy? Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taong bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Update lang po sana sa naging command conference na pinangunahan ni Pangulong Marcos sa Camp Aguinaldo. May mga instruction po ba siya or directives sa ating Armed Forces of the Philippines? Opo, nagkaroon po kanina ng command conference with the AFP at ginap po ito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Pero yung ibang mga detalye po ay hindi po natin maibibigay for security purposes po. Okay. Yusek, itong pulong po ba ni Pangulo sa AFP ay possible din na kukuha siya ng mga data, information para maisama niya po yung report na yan sa kanyang State of the Nation address? Muli, hindi po ako makakapagbigay ng detalye. At kung meron man po, malamang kung ito yung masasabi niya sa SONA, madidinig na naman po natin ito. Last na po, isa na lang, Yusek. Pa-expound na lang po, Yusek, doon sa Memorandum Circular 87 na inilabas po ng Office of the President kung saan hinihikayat ang lahat ng mga government agencies and private sector na ipromote ang pagtataguyod ng maritime and archipelagic nation. Dapat lamang po natin i-promote at ipagtanggol ang ating sovereign rights, ang ating mga karapatan, patungkol po sa rights ng ating bansa. Kaya nga po sabi natin, muli, magkaisa po tayo. Bawat Pilipino dapat ipagpunyagi kung anong meron tayo sa Pilipinas